Ayan, good afternoon mga idol. Magandang hapon. Ito po ang inyong lingkod, si Boyet. Ay bumabati ng isang magandang hapon. Pero bago tayo magpatuloy, lahat kong batiin ang ating mga kapwa saan man kayong barangay naroon, mga idol, ay binabati ko kayo ng isang magandang hapon. At nawa ay nasa mabuti kayong kalagayan. Gayon din ang ating mga butihing barangay captain, saan man kayong barangay naroon, ay binabati ko kayo ng isang magandang hapon. Pero, talakayin natin yung tungkol sa katarungang pambarangay sa larangan ng serbisyo publiko. Ito po muli yung lingkod, si Boyet, ay bumabati sa inyo. Lahat ko lang ipaliwanag yung tungkol sa sistema ng mga reklamo tulad na nagtatanong sa atin sa kanilang reklamo. Kagaya ng tinatanong nila na pwede po bang ayusin sa barangay yung reklamo namin. Sabi ko, depende sa klase ng reklamo kasi may mga reklamo kako na hindi saklaw ng barangay o ng katarungang pambarangay. Pero kung ang reklamo mo saklaw ng katarungang pambarangay, pwede, i-file mo ng complaint, pagkatapos iakyat mo sa lupong tagapamayapa. Ganon. Nais ko nga palang ipaano sa inyo na dito sa aming barangay kasi nasasala ang reklamo ng bawat kabarangay. Meron kami kasing mga officer ng lupon na naka-duty, yung tinatawag na lupon for the day. Oo. Para doon sa mga nag-aakyat ng reklamo o gustong magreklamo ng ating mga kabarangay, sinasala na namin yan kung yan ba ay para sa barangay o hindi. Kapag hindi saklaw ng katarungang pambarangay yung kanilang reklamo, hindi namin to tinatanggap sa aming tanggapan. Pero ginagawa namin sila ng paraan na i-turn over sila o idulog sila doon sa mga kinaukulan na kung saan sila nararapat magreklamo. Hindi naman po hindi saklaw ng aming tanggapan o ng aming karapatan, basta na lang babaliwalayin sila. Kasi ang mga complainant at ang ating mga yung tinatawag na mamamayan na nais dumulog ng reklamo sa larangan ng serbisyo publiko, wala tayong tatanggihan. Oo. Saklaw man ang ating kapangyarihan yan o hindi. Hindi natin sila pwedeng iitsapwera o tatanggihan. Diba tama? Kaya dito, pag hindi saklaw ng aming kapangyarihan, yung kanilang inireklamo, inire-repair namin sila doon sa mga kinaukulan na kung saan sila nararapat dumulog. Marahil ang ating mga kapwa barangay, saan man silang barangay naroon, ganyan din ang kanilang ginagawa. Dahil yan talaga ang trabaho natin bilang mga lingkod bayan ng ating barangay, saan man kayong barangay, sa larangan ng serbisyo publiko. Ngayon, doon sa tanong nung nagtanong sa atin kung pwedeng idulog, ang sabi ko nga, depende. Tinanong ko siya, ano ba reklamo mo? Sabi niya kasi yung kapitbahay namin na nagtatrabaho sa ganun, may utang sa akin, parang pinabibingi-bingihan na ako at palibasa sa gobyerno rin siya nagtatrabaho, parang gusto niyang mangyari, babaliwalain na yung nautang. At nung minsan magkausap pa kami, sabi niya, ireklamo mo na lang ako kung gusto mo. Wala namang ika nakukulong sa utang. Alam niyo mga idol, sa totoo lang, totoo yan. Wala nakukulong sa utang. Pero kung na-involve na ang batas sa utang at malaki ang pagkakautang, huwag niyong panghawakan na walang nakukulong sa utang. Meron. Lalo't marunong ang abogado ng kabilang panig, makukulong ka. Dahil pwedeng ipasok yan sa estapa. Pag bumagsak ng estapa yung utang mo, may peligro ka na makulong. Yun nga, yung tanong niya sa atin kung pwede. Kaya nga sabi ko sa kanya, gaano kalaki yung utang sa'yo? Sabi niya, nasa 100,000. Pwede na kasong pumasok yan ng estapa. Pwede na yan. Ireklamo mo. Di ba? Ngayon, sabi nga niya, na ano siya, na hanggat maaari, ayaw nga niya na
dumating pa kung saan yung kanilang usapin. Ang hangad lang niya, magkausap sila at ano sila. Sabi ko, i-file mo para mapagkasundo kayo ng katarungang pambarangay o ng lupon, tagapamayapa, na hahawak sa inyong kaso. O, at saka sa totoo lang, sa barangay captain pa lang naman, kapag ka talagang pwede na kayong pagkasunduin. O, ganun. Kaya mga idol, tayo bilang mga lupon tagapamayapa, wala tayong itatangi o pipiliin tao na lumalapit sa atin. Hindi man saklaw ng ating kapangyarihan, tanggapin natin sila at idulog natin sa mga kinaukulan na kung saan sila nararapat dumulog. Pwede mong kunin yung kanilang reklamo sa laysay, yung pangalan ng complainant, pangalan ng respondent, kung anong kanyang reklamo. Pagkatapos, kung hindi saklaw ng inyong kapangyarihan, i-refer mo siya doon sa mga kinaukulan na kung saan siya nararapat magreklamo. Di ba? Kasi pag ang reklamo, police matter na, pampulis na, hindi na yan. Pwede nang irekta sa pulis yan. So, yung mga corporation na yan, yung mga kung ano-ano mga na yan na hindi saklaw ng barangay, pwede nang irekta yan. Sabi nga nung iba, kasi kahit daw kailangan dumaan ng barangay. Pwede rin nga, dumaan sa barangay. Oo. Pero, i-repair nga rin kayo ng barangay kung saan kayo dapat magreklamo. O, di ba? Tama. Kagaya sa amin, lumapit ka. Hindi saklaw ng kapangyarihan namin, yung dinudulog mo, i-repair ka namin sa mga dapat mong dulugan ng iyong problema. O, di ba? Ganon. Kaya tayo bilang mga lingkod bayan o nasa larangan ng serbisyo publiko, kailangan marunong tayong rumispeto unang-una sa ating mga kliyente o sa ating mga mamamayan. Huwag tayong maging na may tungkulin kay parang akala mo ikaw lang di ba? Hindi ganon. Ang isang nanunungkulan, kailangan mahaba pasensya, mababa ang loob. Maliban ang binabastos ka na, ay iba na yun, di ba? Siguro naman wala namang mambabastos sa atin kung maganda ang ating pakikiharap. Di ba? Although may mga tao talagang arugante, pag naramdaman mo medyo arugante, diplomasyahin mo pa rin yung tao. So, gano'n. Para importante, huwag tayong masilipan na makakasira sa ating tungkulin, gayon din sa ating pagkatao. Yung mapupulaan ka. Yan. Yan naman mga idol, napagkukwentuhan na naman natin dahil nasa larangan nga tayo ng serbisyo publiko. Pwede nyo idulugan naman uri ng reklamo sa barangay. At saka depende rin kasi yan sa barangay na kung saan kayo barangay naroroon. Dito sa amin, wala kaming pipiliing reklamo. Lahat tatanggapin namin. Pero, hindi kami at tatapos doon sa reklamo. Yung ang sabi ni Atty. Ken, sa seminar namin, kahit anong uri ng reklamo, tanggapin nyo. Pero hindi kayo ang tatrabaho. Di ba? Tanggapin mo, pero hindi ka ang tatrabaho. Bakit? Hindi mo saklaw yan Ano dapat mong gawin? I-repair mo sa mga kinaukulan. Tulungan mo yung taong lumalapit sa inyo. Andun ang punto di vista nun Kung paano mo aasikasuhin yung mga tao na lumalapit sa inyong tanggapan. Kaya nakaduty kami araw-araw ng lupon for the day. Pag may nag-file ng complaint sa Bantay Bayan sa babae, aakyat ito sa amin para suriin. Pag nasuri namin na hindi nasaklaw ng kapangyarihan ng katarungang pambaranggayan, sinasabi namin ito sa Bantay Bayan, gawan mo ng referral, dalhin mo sa pulis. Tama yung lumapit mo sa barangay kasi ang barangay yung pangunahing nilalapitan ng ating mga mamamayan. Lalo isang barangay lang naman yung may problema o yung may sigalot. Di ba? Tama? Ganon. Kaya pag namin na yung reklamo mo pala ganon. Hindi na yan saklaw ng aming kapangyarihan. Sasabihin namin sa Bantay Bayan, lalo yung desk officer, ikaw bang nag-blatter, ikaw na gano'n. Gawa mo ng referral, i-repair mo na yan. Doon sa mga kinaukulan na kung saan sila dapat. Kasi hindi na yan saklaw ng ating kapangyarihan. Ganon. Kaya yan, sana dito sa ating maikling kwentuhan ito, mga idol, nakakapulot kayo ng idea kung paano yung mga reklamo na saklaw ng barangay at yung mga reklamo na hindi saklaw ng barangay. Bibigyan ko kayo ng sample.
yung 1 year imprisonment na may multang 5,000 pataas, hindi na yan sa klaw ng barangay. Direkta na sa pulis yan. Yung mga corporation, hindi na rin sa klaw yan. Oo. Yung mga grupo-grupo na may mga hindi yan. Mga organisasyon, mga organisasyon, hindi na yan. Kasi organisasyon na yan eh. Oo. Direkta na yan. Ang saklaw lang ng barangay na tinatanggap dito at dinudulog sa tanggapan ng katarungan pang barangay, yan, tulad ng mga away magkakapitbahay, hindi pagkakasunduan, mga simpleng utang-utang, slight physical, yan. Pasok yan dito. Pero pag malalaking kaso na at panghukuman na talaga, hindi na yan. Pero hindi namin kayo tatanggihan kung kayo lumalapit. Kaya nga, pag inakyat dito ng Bantay Bayan sa aming tanggapan, nung reklamo, nung complainant, susuriin namin. Pag nasuri namin na hindi na yan saklaw ng aming kapangyarihan, ina-advise namin doon sa Bantay Bayan, i-refer mo na yan sa mga kinaukulan kung saan sila dapat. Di ba? May mga nakaw-nakaw na simpleng nakaw, mga dito pa yan, sako pa yan ng barangay. Yung away-away, yung nagkasakitan, slight physical, saklaw pa yan ng barangay. Pero pag malalaking kaso na, may mga involved ng hindi na yan. O yung 1 year imprisonment ka, yung may pagkakulong ng 1 taon hindi na yan. Hindi na pwede rito yan kasi husgado na talaga yan. Ganon. Kaya mga idol, itong programa natin, kung sino man ang nakakapanood at nakakapakinig dito, sana nakakapulot kayo ng idea tungkol sa sistema ng katarungan pang barangay. O paano Pasamantala tayo nagpapaalam para naman sa susunod na mga muli tayo magkasama. Pero for the meantime, ito pong muli ang inyong lingkod si Boyet, ay pasamantala nagpapaalam, pero huwag nyo kalimutan mag-subscribe bago tayo mag-iwalay at pumindot ng ating bell button para maging updated din kayo sa ating video. Kung may mga katanungan kayo, lagyan nyo lang sa comment section para matalakay natin sa mga susunod na video. Bueno, hanggang sa muli, paalam!